ng Panginoon, sapagkat sa umagang ito, tayo po yung papatuloy sa ating pong pagtalakay tungkol po sa engaging mindset. Mga kapatid, mga minamahal, for one reason or another, some people would like to withdraw from others. Yung ating mga anak, hindi lahat lagi ay gustong sumali. Yung iba, may isang anak na humihiwalay. O sa magkakaibigan, kapag ka nakikita-kita, bigla na lamang may isa na ayaw na makilahok, ayaw na sumama, ayaw na makiflow, hindi ba? O kaya kahit sa mga magkakapatiran, meron din na disengagement. Some people, for one reason or another, ay opt to disengage. At sabi po natin noong nakaraan sa Romans chapter 12, na sa kalooban ng Panginoon na tayong lahat ay patuloy na magkaroon ng maayos na kaisipan, maayos na mindset. Importante po, do not isolate yourself. You need to break the isolationist, mindset. Kuminsan dahil nagtampo ka, you isolate yourself. Di ba? Kuminsan dahil hindi nasunod yung gusto mo, you isolate yourself. Ganun po. O kuminsan, dahil ang taas na ng tingin mo sa sarili mo, at tingin mo hindi mo naka-level yung mga kasama mo, you isolate yourself. O kaya dahil mababa masyado tingin mo sa sarili mo, you isolate yourself. Mga kapatid, I don't know your reason kung bakit kuminsan you isolate yourself. Pero ang sinasabi ng Biblia ay mapakaliwanag. You need to be engaged. You need to remain engaged. You need to remain connected. Yun po. At paano natin babakahin ito? Well, sa Ephesians chapter 4 na binasa po natin kanina ay napakaganda. Sinasabi po dito mga kapatid na mayroon tatlong dahilan bakit tayo hindi dapat magdi-disengage. Bakit tayo ay hindi dapat mag-isolate ng ating mga sarili. Bakit dapat ay wasakin natin ang isolationist mindset. Are you ready? Ba? Dito lang ang malakas ha. Dito hindi. Are you ready? We use a very strong word, break. Isolationist. Bakit? Hindi madali yan. Hindi madali kapag pinapangibabawang ka ng pagtatampo na pilitin mo yung sarili mo na maki-engage. Hindi madali na kapag mababa tingin mo sa sarili mo, ang tingin mo yung mga kasama mo parang mas matataas na hilahin mo yung sarili mo to remain engaged. Parang mas madali yung ilayo mo ang sarili mo. Kaya ang ginamit nating term, break isolationist mindset. And now, we will talk about how can we break that isolationist mindset. At Ephesians chapter 4 is telling us a beautiful message on how you and I can break that isolationist mindset so that we can have an engaging mindset. Sabi po sa talata, mga kapatid, napakaliwanag po. Ano po ang sabi sa verse 4, di ba? Sabi diyan ay pag binalikan natin, napakaliwanag na talagang we need to, verse 4, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. Pag binalikan mo ng verse 3, ang sabi ng verse 3 ay ganito po. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Sinasabi po diyan mga kapatid that we make every effort. Make every effort. So ibig sabihin mga kapatid, valid naman yung reason mo na kuminsan tingin mo mababa ka sa iba na hindi ka nabagay. Pero sabi ni Apostle Paul, make every effort to overcome that. Can you hear that? Amen? Choose to remain engaged. Choose to remain engaged. Hindi lahat ng mga kapatid mo ay lagi mo gusto. Hindi lahat ng mga kaibigan mo ay lagi mo gusto. But just the same, as a true friend, you will remain engaged. And how can we do that? Well, una sabi sa verse 1, patinan po natin, ang sabi diyan, as a prisoner of the Lord, for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ano yung calling na yon? Yun yung sabi sa verse 4. Ang sabi ng verse 4 and 5. There is one body, one spirit, just as you were called to one hope when you were called. Verse 5. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Mga kapatid, the reason why you and I will need to remain engaged is number one, because of our calling. Because you and I are called to our eternal family. Hallelujah. Whatever happens, kahit na sumama ang loob mo sa tatay mo,
Ha? Si Jelly halimbawa, sumaloob sa kuya niya si Pastor Herman at ayaw niya nang makita si Pastor Herman at ang kanyang mga kapatid. Pero hindi pwedeng tanggalin ni Jelly na siya ay Austria pa rin. Di ba? Lahing pikutin. Ayan, di ba? Di ba kahit anong galit mo sa anak mo, hindi mo na mabubura yung apelido mo sa anak mo. Di ba? Kahit nga babae yan na mag-asawa na iba, naroon pa rin yung apelido mo. Ibig sabihin, that is something that is given. Kaya sabi sa verse 3, all we need to do is to make every effort to keep that unity. You and I are called to be engaged. You and I are called to become part of a family. Kaya yun ang dahilan, kaya ang gusto ng demonyo ay mag-isolate ka eh. Either nag-a-appeal ang demonyo sa emosyon mo, nakawawa ka naman, hindi ka nabagay sa kanila, o pinagtatawanan kanila. O nag-a-appeal ang demonyo sa pride mo, hindi ka bagay sa kanila, mas magaling ka sa kanila, mas mahusay ka sa kanila. Hindi yan ang crowd mo. Ganyan, ano po? Or for whatever reason. Ang gusto ng demonyo, mag-isolate tayo. Bakit? Pag nag-isolate tayo, opportunity niya yan para magpista sa iyo. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat we all started as volunteer at Hope of Glory. Hanggang sa ang Hope of Glory ay patuloy na lumaki at kinailangan kami mag-full-time. At may mga pagkakataon, pag nag-full-time ka, you will be called na mag-volunteer uli. Pero you remain connected. Nandiyan si Chrisley, Dr. Chrisley Torrio. She was a full-timer natin. She started as a volunteer, naging full-timer. Tapos ngayon ay volunteer na uli at siya ay professor. Ano po? At nandiyan si Jim, ano po, na volunteer, ang sipag. Sa kanyang kasipagan, siya ay tinawag ng Lord mag full-time. But after some time, he was called by God back to corporate world. Ano po? And no big deal. Because they remain connected. Nandiyan ba kayo? Halimbawa si Pastor RJ, sa kanyang kasipagan, ano po, ay he felt the calling of God. And so he became a full-time. Ano po? Pero ngayon, dahil sa kanyang situation, ano po, sapagkat parano pa niyang maglima pa ng anak eh. Dadagdagan pa nila ang kanilang anak ni Angel eh. Ano po? Sabi ni Angel, mag-full-time ka na nga uli. He felt that he was in a situation that he need to rest as a full-time. Pero hindi siya nag-rest sa engagement. At ngayon nga, ay siya ang ating pastor ng 10 o'clock service. At ngayon nga, dumaan lang ako. Galing ako Bicol eh. Galing ako Bicol. Umalis ako doon alas 6 ng gabi. Kaya magdamag akong nag-travel. Ano po. Kaya umuwi ako. Hindi naman ako makatulog. Kaya sabi ko, makadalaw nga. Pagdating ko rito, yung aking iPad ay hindi naka-charge. So, chinarge ko. Ayoko umupo sa harapan, makikita ko ni Pastor RJ, Chuck, magbinigay. Nakita ko, ibibigay sa akin ng mikropono. Kaya ayoko. Doon ako sa likod. Abay, may nakapagbulong. Kaya sabi ko, bakit ako? Ikaw ang preacher dito ngayon. Kaya usapan yung Pastor Pem. Pero sabi niya, para rin si Pastor Pem, sabi ko nung linggo, ay, the Lord bless you as you preach at 8 o'clock and 10 o'clock. Opo, Bishop. So, nung matapos na ang service sa Aliw, naisipan kong dumalaw sa 10 o'clock dito. At pero tinext ko na siya. Sabi ko, dadaan lang ako dyan kasi meron akong meeting, lunch in the area. Pagdaan ko, ay sinalubong agad ako habang nagbabasa ng Word of God dito. At sabi sa akin, naka-on na po yung microphone niyo, tama-tama dating niyo. Talaga naman. Kaya talagang, siyempre gusto ko makita ang galaw ng Diyos dito sa Caloocan, kaya gusto ko mag-drop by. Palapakan natin ng Panginoon na kumisilo. Pero mamaya, hindi na ako papayag. Kaya kung ako sa inyo, dumalo na kayo ng 8 o'clock, pwede pa kayo dumalo ng 10 o'clock. Kasi si Pastor RJ ang preacher natin ng 10 o'clock. Napakahalaga na he remained engaged. No big deal. Si Pastor Art, dati ay talagang he was our operational pastor who runs the operation. Tinawag siya ng Lord, sumama sa asawa niya mag-Singapore at doon mag-pioneer. So sabi na iba, napilay ang Hope of Glory. Napakalaking tulong ni Pastor Art. Sabi ko, hindi.
Kasi sa Hope of Glory, lahat engaged. Nandiyan ba kayo? Ako nga, 2.5 months na wala eh. Hindi naramdaman eh. Kasi sa Hope of Glory, hindi nakasalalay sa isa o dalawang tao. Nakasalalay ang Hope of Glory sa mga manggagawa at kapatiran na nananatiling engaged. Nandiyan ho ba kayo? Para rin pamilya yan eh. Halimbawa, yung tatay umalis, iniwanan ng asawa at anak. Ano po? Ha? Pagkaraan ay binubugbog pa ang asawa. Ano po? Ha? Sinipa-sipa pa. Ano po? Kaya halos mamatay, dinala sa ospital. Ano po? Si Jill. Ano po? Si Doktora. Ano po? And then, susundan niyo ba yung marriage vow? Yung ano ba yan? Nakikita ko asawa ko sinusundan eh. Sinusundan niya yung ano na yan? Marriage broken vow. Broken marriage vow. So, sinuntok yung babae. Pinagtak sila na yung misis, ginugulpi pa yung misis. Kaya kanina, sabi niya, nanaginip ako. Sabi ko, ano yun? Galit ka raw sa akin, sinisipa-sipa mo raw ako. Yan, kapapanood mo kako yan. Kapapanood mo yan. Marriage vow. So anyway, ang sinasabi mo natin, talagang ano po, talagang tayo po sa marriage. Halimbawa, umalis ang lalaki, iniwanan yung misis at saka yung anak. Sabi niya ba, hindi na buo pamilya, hindi na buo. Hindi na functioning. Sabi ko, no! As long as the remaining member of the family are all functioning, that is a functioning family. Nandiyan ho ba kayo? Kasi minsan, hindi mo namang, yun yung, sabi ko, ba't ito pinapanood yung marriage vow na yan? Ano yung broken, ano yan? Bakit ito pinapanood? Sabi niya, kasi nakikita ko rito yung, yung reality ng epekto sa mga anak ng mga mag-asawang hindi naghihiwalay, hindi inaalala yung anak, gano'n. Kaya gusto kong panuurin para patuloy natin maipaliwanag sa tao. Pero ang punto natin mga kapatid, mga minamahal ay ito. As long as the remaining member of the family are all functioning, that is a functioning family. Kaya hindi, kasi broken family ako eh. Siyempre malungkot tayo kung broken family. Pero that is not the end of all. As long as the remaining member of the family are engaged, lumalahok, nakikibahagi, nakikibalika, buo ang pamilya. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak nga ang lahat na niniwala dyan. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat alam po natin mga kapatid, mga minamahal, sabi ni Apostol, balikan mo lang yung calling mo. You are called into an eternal family. No one can change that. And therefore, you need to be engaged. Sa Acts chapter 2, verse 47, ang sabi doon ay ano po, yung mga naliligtas ay dinadagdag ng Panginoon sa kanila. Acts chapter 2, verse 47, 46, 47. Sila ay praising God, enjoying the favor of all men, and the Lord added to their number daily those who were being saved. So talagang pag natapos maligtas, kailangan mapabilang sa mga kapatiran, di ba? Kaya sabi yan daily. Bakit? Lahat ng Christian noong panahon na yon, engage. Lahat nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya kahapon nagkaroon tayo ng discipleship explosion para patuloy na ma-encourage ang lahat na lahat tayo ay nag-aakay ng ating mga network of relationship. Kahapon ako'y dumaan sa FEBC Radio sa Legazpi. At pinaremote natin doon yung asin movement natin at yung mga pastor magkukuhanan ng tarpaulin. Kaya si Pastor Fame nagpadala sa bus saka si Nico ng mga tarpaulin natin at dumating doon sa Legazpi City. Praise God. Nagpadala tayo ng 100 tarpaulins. Sabi nila, kulang na kulang po ito dito. Praise God. Amen. Ang punto natin mga kapatid, mga minamahal, wherever we are, we carry our mission. Wherever we are, we carry our mandate. Kaya, yung pong nakasakay namin sa bangka ay sinira namin ng Ebanghelyo. Yung nakita namin pamilya nasa bundok, parang sila lang yata, 3 pamilya lang, binaba namin, at sinira namin ng gas. Purihin ang Panginoon. Sila ay tumanggap kay Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, this is very important. Na tayo pong lahat, samantala roon, we carry our mission. And we remain connected.
Never ever disconnect. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, mga minamahal dito sa Hope of Glory, it is our prayer that you will always remember your calling. You will always remember your calling. The reason kung bakit tayo nagtsatsaga sa isa't isa. Sabi mo nga, ha? Kung bakit ka nagtsatsaga sa isa't isa, dahil tinawag tayo sa isa't isa. Sabihin mo sa katabi mo, ha? Pagtsatsagaan kita. Kung paano pinagtsatsagaan mo ako. Hallelujah! Praise God! Kaya, yung nawawala, hinahanap natin. Pero yung nagwawala at kumakawala, ay pinapabayaan natin sa kanyang gusto. Ayaw natin pilitin. Ano po? At papanalangin natin na sana'y manumbalik. Yun po. At tayo patuloy na mag-aakay. At magugulat yung nawawala at nagwawala na pag nagbalik sila, ang dami na nilang mukhang hindi kakilala. Ganun ang nangyayari. Kaya sabi ng Bible, na nauuna ay nauhuli, at ang nauhuli nauuna. Kaya ginawa natin dalawa services natin dito sa Caloocan. Una, dahil lahat tayo dito ay engaged to win souls. Kaya yung gift of life, pwede kayong turuan ni Pastor RJ kung paano gamitin yun. Ano po? Lahat tayo dito ay nagpe-pray na pagdalo ay may kasamang bisita. Pangalawa, para yung mga manggagawa natin, nagsiserve sa 8 o'clock, nagwo-worship sa 10 o'clock. Ano po, nagwo-worship sa 8 o'clock, kagaya ninyo, magsiserve sa 10 o'clock. Kaya ang ganda po, ano po. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Mga kapatid, you may have valid reason to feel bad about anybody. Ano po, but that is not valid enough to disengage, to disconnect. You and I are called to remain connected and be engaged. You cannot afford to allow anyone in the family to underfunction. Kaya kami sa pamilya, lahat dapat may tungkulin sa bahay. Hati-hati mabigat na gawain, hati-hati middle na gawain, medium, at hati-hati ang easy na trabaho. Hindi mo pwede na may hila-hilata at walang ginagawa. Nandiyan ba kayo? Because you are a member of the family. Hindi pwede na may iwas trabaho. Tungkulin niya, hindi niya gagawin. Kaya si nanay naman, siya na lang ang gagawa. Habang ginagawa, busa ng busa. Ako na naman gagawa dito. Ako na dati, ako maparin, ako lagi lang ako. Lagi naman ginagawa. Ayun. Kaya may nakakaiwas sa trabaho. Hindi pwede. When we say, we are engaged in the family of God, lahat tayo nagpa-function. Napakahalaga nun. At lagi mo na, this is my calling. No other reason. This is my family. Kaya nga mga pagkakataon, at the end of the day, nagbabalik sa sarili niyang pamilya. At napakasakit nga, yung bang matagal na nagwala, iniwanan ng asawa at anak, pagkaraan ng tumanda na nagkasakit, sino mo ang nag-alaga? Ha? Yung original na asawa na iniwan at yung mga anak. Terrible. Napakasakit nun. Pero dahil they feel obligated, so dahil pamilya, kinupko pa rin. Pero alam nyo mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na maunawa mo, you can never set aside your family. Your family is your family. Hindi perfecto pamilya mo, but do not disengage with your family. Because that's our calling. That's our calling to our physical family and to our eternal family. Pangalawa, tingnan po natin, ano po, ang sabi sa verse 2 and 3 ay napakaganda. Be completely humble and gentle and patient, bearing with one another in love. Tapos sabi sa verse 2, make every effort, verse 3, make every effort to, keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Napakahalaga po niyan. Ano may sabihin? We should remain engaged with one another because that's our calling. We are called not only to God but to each other. But second, we are also called to Christ-likeness. To Christ-likeness. Kaya, habang tayo ay magkakasama, we sharpen each other. Nagkakabanggaan, nagkakakiskisan, gumisan, nagkakaiba ng pananaw, but we don't give up on each other. Because after all, we need each other so that we can be sharpened. We need each other so that we can become mature. At ang sabi po sa verse 2, ito yung ilan lamang sa Christ-likeness para lahat tayo maging mapagpakumbaba.
Be completely humble. Napakatindi ng word niyan, ha? Be completely humble. Grabe yun. Hindi yung be humble, pwede na yun eh. Pero yung completely humble, mabigat yun. You will remain humble with each other. And nobody can create that in us except Christ. And Christ is using our own family to sharpen us to become completely humble. Minsan may katuwiran ka. Ano po? Sabi mo, ako may katuwiran bakit? Pero, bubuksan mo pa rin pintuan mo para sa inyong pag-uusap. Mahalaga po yun. You don't completely close your door. But you make people responsible sa kanilang behavior. This is very important. Be completely humble. Importante po yun. Isa sa mga katangian ni Kristo ay humble. From being God, from being infinite, He became a finite. A finite being. He became a human being. Kung nung siya nagkatawang tao at siya naging hari sa isang bansa, humility na yun. Pero nag-double humility siya. Ang kinuha niyang anyo ng tao ay yung taong ordinaryo, anak ng karpintero, si Jesus. Di ba? Anak ng ang tingin ng tao ay disgrasyada dahil alam nila si Mary ay nabuntis bago pa na kinasal sila ng lubusan completely. Hindi lang triple humility. Sa kanyang pagiging ordinaryong tao, siya ay nag-alay ng isang kahiyahiyang kamatayan sa cross para sa ating lahat. Grabe yun. Grabe. That's how humble our Lord is. Are we willing to let Him develop these qualities in us? Balikan natin verse 2. Be completely humble. Be gentle. Sa ibang salita, pagtingnan natin sa PowerPoint, kung naroon, sa King James, sasabi, ano po? Be meek. Meekness. Alam niyo yung meekness? Ang meekness, importante yan. Yung gentleness, meekness. Kanila, pag gentle ka, helpless ka. Yung sampaling kayo, okay lang. Sipain kayo, okay lang. Ay, hindi ho. Yung pong gentle dito at yung meekness, parang si Stallone, yung si Rambo. Sino bang nagano nung pelikula sa Rambo? Ha? Sylvester Stallone. Si Sylvester Stallone, yung Rambo, talagang maraming sandata. May mga pasabog. Ganon. Ibig sabihin, he is capable. Pero, hindi siya easily triggered. Na konting kibuti, paratatat. Hindi. Ganon ang larawan ni Kristo. Sabi nga ni Kristo, nung siya'y dinadakip na, may isang alagad na pabida na humarang at tinaga yung leeg ng maharang. Di ba? Nalaglag yung leeg, hindi pala leeg, tenga. Leeg, gumulong, nabuhay pa. leeg lang. Pagtaga, nahulog yung tenga, kinuha ni Jesus, ibinalik. At sabi ni Jesus, hindi mo ba alam na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko? Sa isang tawag ko lang, nariyan ang laksa-laksang anghel ng Diyos. So, si Jesus, able. Pero, he is not easily triggered. He is missional. Hallelujah. Hindi siya madaling mapikon. Hindi siya madaling ma-intimidate. Yun po. Ibig sabihin mga kapatid, all of these qualities, maganda kabisaduhin natin yung verse 2. Kasi we are called to develop all of those. Ano po? Ayan, lowliness. Ito yun, no? King James. With all lowliness, I like this. Let's stay here. Meekness. Long suffering. Long suffering na, meron pang forbearing one another in love. Look at the word, one another. Say it with me, one another. Ibig sabihin, all of this cannot be developed outside the context of one another. Of one another. Importante po yan. Kaya, don't run away from your relationship. Don't run away from your family. Don't run away. Be engaged.
Remain engaged. Sapagkat kailangan mo sila, kailangan ka nila. Why? Sapagkat tayo, ang isa't isa, ang gagamitin ni God para patuloy na mahubog ang ganitong mga pagkatao sa ating buhay. Kaya tayo mag-shine to others dahil nabago tayo. Meaning, hindi ka nagbago dahil lang tinanggap mo si Jesus. Nang tanggapin mo si Jesus, binago ang pagkatao mo, pero patuloy na nahasayan nang ikaw ay tumanggap kay Jesus at naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Meaning, bahagi ng pagbabago ni Kristo sa ating puso ay yung tayo dinala niya sa kanyang pamilya. And in the context of one another, we are being transformed into the likeness of Jesus Christ. Kaya importante po yun. Kaya sabi sa 1 John chapter 1 verse 3, ano po sabi diyan? Napakaliwanag po niyan. 1 John 1:3. That which we have seen and heard and declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. Inuna pa yung fellowship sa atin, no? And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Dito nga, inuna pa ni Apostle John yung with one another, di ba? Ibig sabihin, basta ako kay Kristo. Kung kay Kristo ka, di kasama ka sa kanyang katawan. Kung ikaw ay Austria, di kasama ka sa pamilya ni Austria. Ganun po. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. The Lord has developed many of our qualities in the family. Yan. Kaya ako lagi ko sinasabi, balikan mo ang pamilya mo. Tignan mo ang magagandang ugali ng pamilya mo. Balikan mo rin, tignan mo rin ang hindi magandang ugali ng pamilya mo. Para hindi mo isumpa ang pamilya mo. Kasi, yung ayaw na ayaw mo sa nanay o sa tatay mo, pag hindi mo yan natanggap, uulitin mo yan. Nandiyan ho ba kayo? Kaya yung pinakaayaw na ayaw mo sa tatay mo, magulat ka na sa'yo at masahol pa. Meron ganyan, nagpo-counsel sa akin eh. Sabi niya, bakit ho ganun? Galit ako sa tatay ko dahil ang tatay ko, senggero, sugarol, tamad, babaero. Bakit ho galit na galit ako sa kanya? Pero ngayon po, may sarili na akong pamilya, I see my father in me. The very thing I hate about my father, I see not just completely in me, but even worse version of my father. So I hate myself. I want to kill myself, sabi niya po. Pero sabi ko, because you curse your father. Babalik sa iyo yun. It's one thing to see ano hindi maganda sa tatay mo. It's another thing to declare that you do not want to repeat it. Number one, you have to cut that curse. I am not my father. I will not repeat it. Number two, you have to embrace He is my father, even though He is like this. I do not accept and justify yung kanyang mga masamang ginagawa, but He is my father. So the reason why you can become the opposite of what you do not like about your mother or your father is because you have learned to embrace your father or your mother. Not that you embrace yung mapangit, but them as your parent. Ano po? And therefore, thirdly, you can become instrument of God para mabago si tatay, para mabago si nanay. Ikaw ang pwedeng magtanim niyan. Yung misis ko, gusto niya na lumayo sa pamilya nila dahil ang pakiramdam niya hindi siya mahalaga. At sa nanay niya ay lagi puro reklamo dito, reklamo doon. Pero sabi ko, darling, katungkulan natin na pahalagahan ng magulang. Kaya kahit ayaw mo, dadalaw tayo na madalas. Sabi niya, ayoko na. Sabi ko, hindi po pwede. We have to give them what's due them. Kung ano ang due sa kanila, yun ay dapat nating ipagkaloob. So it is our responsibility. Hindi po pwede. Sapagkat responsibility, sabi ng Bible yan, igalang at sundin ang magulang. Pero syempre, dahil ang pakiramdam mo, kako, gagawin natin, sandali lang, hindi mahaba, dalaw. Pag dalaw natin, may dala tayo. Tapos pag dalaw natin, gagawa ka ng konting gawain bahay, tutulong doon, at pagkaraan sabihin natin, meron po kaming lakad. Noong una, lalo nagalit. Dumalaw pa kayo.
Dumalaw pa kayo. Ganun. Pero hindi kami nabubuhay sa sasabihin ng tao. Nabubuhay kami sa sasabihin ng Diyos. Kaya bumabalik pa rin kami. Bumabalik pa rin kami. Ngayon, praise God. Ang mother-in-law ko, napaka-teachable. Siya ngayon, sabi ko sa asawa ko, bakit ganyan ang ugali ng nanay mo? Kumusta ba ang nanay niya? Ay, sabi niya, mas masahol ang nanay niya. Bato-bato nanay niya. Yun, gako. Kaya ganyan si mami, dahil walang nagtanim. Walang nagtanim. Kaya tungkulin natin, lalo na ikaw, natamnan siya. Hirap na hirap ang asawa ko, pero siya ang nagtanim ng magandang ikangakatang. Yung hinahanap niya sa nanay niya, sinubukan niyang gawin sa nanay niya, sa halip na hanapan niya ang nanay niya. Ngayon, sila ang best of friend na magnanay. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. At napaka-teachable ng aking mother-in-law. Kaya makita mo yung kanyang pagbabago sa kanyang buhay. Why? Kasi si Tess, hindi siya na-disengage dahil masama loob niya sa nanay niya. At ngayon, kung meron siyang pinapasalamatan sa Diyos, yung magandang katangian ng nanay niya na dati hindi niya napapansin, ay napapansin na niya at na-embrace niya at na lumalago sa kanya. And therefore, she is now the better version of her own mother. The better version of her own mother. So yun po. Why? Because sabi ko, you and I are called to Christ-likeness. And they are the gift of God to you to continue to mold you. So don't run away from them. Don't run away from them. Ako, ayaw sa akin ang biyanan ko. May karapatan akong magtampo. May karapatan akong lumayo. Pero hindi, sila ang binigay ng parents-in-law sa akin eh. Kaya kahit ayaw nila sa akin, pupunta pa rin ako. Hindi nga lang ako pabida-bida dahil ayaw nila sa akin. Pero later on, lagi na nila akong hinahanap. Praise God. Sa Diyos ang papuri. Ang dami natin namimiss sa buhay because we are running away from our friends. We are running away from our family. We are running away from our churchmates. Mga kapatid, grow up. Let us remember that we are called to Christ-likeness. And the people God is sending into our lives are those whom God sent so that we can be molded. But of course, there will be time na unjust na ang gagawa para i-separate ka sa mga particular na tao. And so be it. Pero hindi dahil ikaw ang humiwalay. If God is calling you to another relationship, another group of friends, so be it. Ano po? Kaya sasabi natin sa COD, ang COD natin hindi permanente, kayo-kayo, sa ating conference. Na later on, yung mga nag-grow, yung mga nagsiserve, sila ang pinagsasama-sama. Kaya kuminsan, merong naiiba ng grupo. Kasi we need to regroup. Si Jesus, sa kanya mga tagasunod, after some time, namili siya. Namili siya ng mga handang sumunod sa kanya. Eh, ganoon din po tayo. Yung nakikita ni Pastor Payne, ni Ate Shello, ni Pastor RJ, ng ating mga manggagawa dito na nag-grow, yun ang kanilang nire-regroup. Ano po? O kung minsan naman, dahil geographical location, ano po? Ano ba ngayon, sila Pastor RJ, nabalik na dito sa Caloocan. Kaya dito na uli ang kanilang mga areas of discipleship. Yun po. So these are God's way to have some reconfiguration. But just the same, we should remember that in whatever community of relationship we are called, we are to allow God to change our character into Christ-likeness. Can you hear that? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ha? Salamat sa buhay mo. Binabago ako dahil sa iyo. Nagigigil pa yan. Amen. Pangatlo at panghuli, ano po? Ay napakahalaga po na maunawaan natin that we should remain engaged. Break isolationist mindset. Because, ang sabi niya, ano po, pakita natin yung ating third point, this is very important and this is my favorite, ano po. Sabi po sa bandang huli, lahat ay binigyan ng kaloob. Bawat isa dapat mag-function, ano po. Kaya third point natin, paki-plus natin, this is very important. Pag tinignan niyo po,
Ano po? From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Hallelujah. So tayo tinawag para, pangatlo, makibahagi, makilahok, maglingkod. Ayan. We are all called to serve. Kaya we should remain engaged. Kagaya ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, I came not to be served, but to serve. Yun po. Kaya hindi lang, ay nabe-bless ako, kaya hanap ako na. Alam nyo, you will remain blessed if you choose to remain a channel of blessing. Hallelujah. If you choose to serve, you will remain blessed. Kaya sabi po sa talata, tingnan niyo po, sabi sa verse 12, lahat ay binigyan ng kaloob, kaya sasanayin dapat sila sa paglilingkod. Ang tungkulin ng pastor, ng mga ebanghelista, apostoles, to equip his people for work of service. So lahat tayo ay magsiserve kay God. So hindi lang dadalo, kundi magsiserve. Yun po ang purpose ng Panginoon. Kaya hanggat merong hindi nagsiserve kay God, ay talagang tuloy-tuloy ang gawain ng pastor. Because our role is to equip. Kaya kailangan hanapin natin. Hanapin natin kung ano yung galing natin. Yung husay natin. At yun ang ipaglingkod mo. Hindi para ipagmalaki mo yung husay mo sa iba, kundi ipaglingkod mo sa kapwa. Yun po. Importante po ito, mga kapatid, mga minamahal. Lahat po ng tao ay merong galing. Lahat ng tao ay merong husay. Walang taong isinilang na hindi magaling. Walang taong isinilang na bobo. Kaya sabi natin sa parenting, huwag na huwag mo sasabihin ng anak mo na bobo ka, bata ka. At aamin niya, sabi, opo man ako sa inyo. O, di ba, balik sa atin, di ba? Sabagat lahat ay may talino. Iba-iba lang ang talino. Di ba, mahusay magnalita. Di ba, mahusay sa arts. Di ba? Di ba, mahusay sa mathematics. Di ba, mahusay sa history. Iba-iba. Kaya huwag kang tumingalingan ang galing ng iba. Tumingin ka sa iyo at hanapin mo ang galing mo. Hanapin mo ang husay mo. Noong linggo, nabigay kong halimbawa yan, di ba? Si TJ, na hinahanapan siya ng nanay niya na siya ay maging studious, kasi nung bata siya, studious siya eh. Kaya na masyado siyang bata na pinilit mag-aral, pinilit magbasa, maaga siya ng hinawa. Kaya dahil doon, pag nag-aaral siya, wala siyang gana. Sabi ko, darling, hanapin natin kung saan ang galing niya. So nakapa namin, ang galing niya ay music. So, kaya, doon namin siya inalalayan. Pero siyempre, hindi lang basta music, dahil pag nagigig siya, ay may hindi maganda influensya sa kanya, sinamahan din namin siya sa gig. Pero doon sa gig, ay kinausap siya ng Lord, na hindi ka bibitawan ng mga magulang mo kahit saan ka mag-gig. So then, na-realize niya na hindi raw bagay sa amin na naroon ako sa ganun lugar. Kaya, naghanap siya ng iba expression ng kanyang gifted music. Natuklasan niya, magaling din siya sa bata. At love niya ang bata. Energize siya pag may bata. Kaya, nagbalik sa seminaryo, nag-aral ng Christian education. At bukod sa Christian music. At ngayon tumutulong sa aking asawa. Hanggang sa nabuo na nga natin ang ating prompters ng ating Hope Music. At ngayon, no less than Angeli Pangilinan Valenciano ay kinukuha si TJ. Sabi, nagpapresenta na maging manager ni TJ. Praise God. At this week, tinatanong kung pwede raw ba yung banda nung kumanta sa video ng Hope Music ay kumanta sa isang malakihang pagtitipon para sa Panginoon at para sa bansa. So, sabi niya, para silang Ben and Ben. Ben and Ben, di ba? Kala niyo Ben and Ben? Ako hindi ko alam yun. Alam ko lang Ben David nung panahon natin. So, Ben and Ben, yung pala, tinignan ko tuloy, ano yung Ben and Ben? Yung pala, magaling na banda. So, kaya pinadala ko kasi yung mga music ng Hope Music. Siyempre, Proud Daddy. Sabi nila, para silang Ben and Ben. Sabi ko, they are just using their giftings for God's glory. Pero alam nyo,
Sa maraming pagkakataon, halimbawa, meron tayong kapatid, talagang multi-awarded teacher, master teacher. Pero pag tinanong mo siya, saan siya nahasa? Hindi sa paaralan lang, kundi sa church. Dahil sa church, nag-involve siya, nag-engage siya. Yung mga mahusay na supervisor, manager, pagtatanong mo, saan ka natutong humawak ng tao? Sa church. Kaya yung nagpapahalaga sa simbahan ng Diyos ay pinagpapala. Yung mahusay sa human engineering, saan mo nakuha yan? Sa church. Kaya kayo mga magulang, engage your children to the church. Do not isolate them from the church. Kaya importante po ito. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron tayo pong ika nga natin ay Y-Gig where we can be engaged. Ano po? We engage our children. Salamat sapagkat ang Diyos ay siyang kumikilos. Nabibigay sa atin siya ng mga panukala kung paano natin higit na may engage ang mga kapatiran. Hindi lang nagsisimba o tuuwi na, kundi nakikibahagi. Ano sabi ng talata? Kami mga pastor, kami mga ebanghelista, apostoles, etc. are called to equip you so that you can do the work of service. Di ba? At ano resulta? So that the body of Christ may be built up. Tapos sinabi mo ng verse 13, tingnan verse 13. Para lumago ang katawan ni Kristo, ang sabi po. And verse 13, ano sabi ng verse 13? This is very important. Na dahil dito, we become mature. We reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and became mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Sino gusto maging matured? Magsabi ng Amen. So, kailangan mag-engage tayo, mag-serve. At sabi ng verse 15, habang tayo nagsiserve, anong sabi ng verse 15? Speaking the truth in love. Yun. We have to speak the truth in love. Our loyalty is to the Jesus who is not just the way and the life, but He is also the truth. And therefore, verse 15 tells us na ano po, verse 14 sabi diyan, no? Instead, speaking the truth in love, we will grow and to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Pag binalikan mo yung verse 14, yung maturity natin, ang sabi po ng maturity natin sa verse 15, napakaliwanag. Hindi tayo madaling madaya. Hindi tayo madaling maloko. Hindi tayo madaling maligaw. Then we will no longer be infants, tossed here and back forth by the waves. We become discerning. We become discerning. Sabi diyan, and blown here and there by every wind of teaching. Alam natin yung mga cunning way, yung craftiness of people at deceitful scheming. Madali natin madiscern, tayo madali madaya. Why? Because we are maturing in Christ. At anong susi? We are engaged. Di ba? We are engaged. Mga kapatid, mga minamahal, next time the attack of isolationist mindset comes into your mind and into your heart, reject it, rebuke it, and you will say, I am called to be engaged because I am called to the family of God, to my family. I am called, sabi dyan, the eternal family. Pangalawa, I am called to Christ-likeness. Kailangan kong pagdaanan ito para patuloy ako mahasa. At pangatlo, I am called to serve, not just to be served. At pag yan na sa puso natin, we can never be disconnected by Satan. We can never be disengaged by Satan. The Lord bless us.